So, ayan. Welcome sa ating episode na kung saan meron tayo unboxing upgrade para sa ating mountain bike. Yan. The first time ako mag-unbox. So siguro, pag maraming sponsor, mas maraming unboxing tayo magagawa. And papalitan ko yung stock cassette ng Haro mountain bike ko. Kwento ko sa inyo kung ano yung brand nito and kung saan ko siya nakuha. Sulit siya. Ito yung sprocket natin. 8 gears, 11 to 42 feet na combination. And kasama ko nga pala siyang binili, itong Goat Link. And ang brand niya is ZTTO. ZTTO. Ang ZTTO ay isang Chinese manufacturer ng mga parts ng road bike and mountain bike. So, China-based. And yeah, matagal na sila. 2008 pa lang sa market na sila at gumagawa na sila ng mga components na katulad nito. Yun yung specialization nila. Transmission, forks, yan, and then mga accessories, yun ang ginagawa nila. And currently meron na sila mga frames. Tingnan nyo sa Facebook, makita din yung ZTTO bike parts. Okay, buksan na natin. Tingnan natin patagalin. Kaya mamaya, lalagay ko na lang sa link kung saan ko siya nakuha. Okay. There we go. Okay. Medyo may So ito siguro yung lock. Ayan, ito na siya. So then, wow. Ito ang ganda rin. Ayan siya. Foam. Wala nang laman. Yan. ZTTO ang brand. Magaan. Good quality. Ang ganda ng build niya. Solid. Wala lang tayong pang weighing machine. Weighing stick. So ito naman yung 11 teeth. Nagsisilbi na ring lock. And then yung sumunod ay 13. Sunod ay 13. And then yung lock. Aluminum yung lock. Gaan. Hindi tulad ng stock. Steel din. Alright, so install natin ito ngayon. Excited na akong install to. So, yun yung tsura na. Hindi ko pala napili na block din sa to. Pero okay lang din. Alright, so okay. There you go. So ano nga ba yung tools na gagamitin natin para sa install ng ating cassette? So normally we can use yung mga Allen wrench. Dahil may Allen wrench tayo na kailangan paggamitan yung sa Goat Link. And then yung special tool para dun sa gitna ito. Panghigpit. Ayan. Okay, pasok yung dyan. And then yung pangontra. Okay, so ito yung pangontra. Ito yung lalagay mo dun sa sprocket para higpitan or tanggalin yung yung hawakan yung sprocket, yung para yung cassette para makontra mo siya, matanggal mo yung locking nut. Alright, so punta tayo doon, tingnan natin yung lumang sprocket kung paano siya. So yun ang so ito yung lumang natin, sprocket. So Shimano siya, non-series. And ang gamit ko ay Altus sa likod. Gusto ko siya, sobrang gusto ko tong Altus nito. Although hindi pa nakakabili ng iba pang brand ng rear derailleur. Gusto ko siya kasi maiksi lang. No? And kumbaga maiksi lang para at least mas may space pa kung sakaling may mga bagay na madadaanan sa trails. And then stuck rin yung front derailleur ko. And then ito actually 3 by siya. Nilagari ko yung pinakamalaki. Alright, 2 by na lang siya. And then in-adjust ko lang na hindi lumagpas dito yung front derailleur. So parang 2 by na lang siya. At least
super flexible pa rin ako. Medyo may weight siguro yun, pero konti lang naman yun. Gusto ko rin kasi, meron din gumagalaw sa harap. Okay? So, yun yung settings ko. And then, gagamitin natin yung stock na chain. Tingnan natin kung ano yung epekto nun dahil lumaki na yung gears. We'll see. So, yun yung setup ng transmission ko. Alright, so papalitan lang natin yung cassette. Okay, nakalimutan ko pala ang dagdag. Kailangan din pala natin ng katala or adjustable wrench para paikutin syempre itong special tool. So, ito yung stock cassette. 12 by 32 siya. Yung combination. So, ang hubs ko ay quick release. Pero dahil binuksan ko na rin naman mas gusto kong i-repack na rin yung hubs. I-repack ko na siya ngayon. Dahil magre-repack tayo, kailangan natin ng tanggalin tong. Kailangan natin ng additional tools. Meron tayong size 17 box or open. Ito. Ito. Nano natin. So ito yung mga hubs na hindi pa siya exactly sealed type. So gumagamit pa siya nito ang combination na itong cone. And then yung crown bearing. Uy, maganda pa. Maraming grasa. So yung brand ng hubs nito is Quando. Quando rin yung sa BMX ko. Uy. So natanggal na yung isa, tumagbog na yun. Tumagbog na. So gumagamit siya ng ganito pala sa kabila. Ang maganda pa yung pagkapagrasa. Maraming grasa. Nice. Tanggal yung sa kabila. Ball bearing siya. Wala siya sa crown. Right, so yun ang challenge din. Kailangan mong grasahan. Ito nga buksan na natin. Grasahan na. Then, gumagamit ako ng kerosene. Nalagay ko siya dito sa empty Armor All sprayer. Tagal ko na itong ginagamit. Iwasan ninyong mahawakan ng grass itong plate, okay? Pero in case na mahawakan ninyo, linisin nyo na lang. Soap and water. Grease, lithium base, multi-purpose tweeze. Here we go. Yeah. That's how I put the grease. Then remove the excess.
Okay, we're back sa cassette. Sinarepack na natin siya. Bearing, may grasa na, tama na yung adjustment yung fit. So again, hanapin mo yung pinakamalaking sprout. Ayan. Tapos ito yung pinakamalaking nipin. So yun yung papasok dito and the rest is okay. So we're going to the tools. Then, punta naman tayo dun sa goat link. Sa goat link, kita natin ang Allen wrench natin. Oops. So, kailangan ba palaging magdadagdag ng goat link pag lumaki yung sprocket? Siyempre, lumaki. Kaya, adjust dapat yung si derailleur para to accommodate yung bigger gear. Kaya, kailangan natin ito. See. Yun. Nakakaya naman kung medyo magaling yung chain. Then check natin yung shift niya. Currently nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
stopper screw. Use na natin konti. Kasi bumabangga na siya doon. Kailangan na ng konti. Na-stop siya ng konti. Kailangan lang natin ang lubutan. Kasi napipigilan siya eh. Bakit kalbak yan, ha? Hindi ko maintindihan. Baka may charge pa yan. Hindi ko alam. Bakit kalbak? Iin mo din ang account niya. Baka may extra yun. Share ko sa inyo kung ano yung mga screws na nandito, mga screw na yun, para malaman nyo kung para saan sila. Alright, yung unang screw, makikita nyo to. Ito, yung unang screw na to, siya yung nag-a-adjust yung tension ng tension ng chain. So pag pinalubog mo siya, mas lalong lalakas yung tension ng spring na nasa loob nito. Okay, so kapag pinalubog mo siya, yung screw na yan, palalakasin niya yung spring na nasa loob nito, titigas siya ngayon, kumbaga hihila siya lalo pag ganun, itong arm na ito, and titigas yung spring. Okay, kaya kapag kita nyo na nandyan yung nakarelax yung chain, tapos mababa ito, ibig sabihin mahina yung tension ng spring, kaya kailangan niyo i-adjust ito, palubugin niyo siya, or kung meron kayong goat link, pwede niyo yung goat link papuntahin niyo banda dito, ipitan niyo siya papunta banda dito. Alright, okay, and then yung screw na nandito, itong sa gitna, ito, siya naman yung nagko-control na huwag lumagpas papunta dito, itong guide tensioner. Okay, siya yung magko-control na huwag pumunta dito, itong guide tensioner na yan. Alright, so kapag aabangan niya yan, kaya nakalubog yan kasi yun yung optimum na adjustment para huwag na siyang lumagpas papunta dito. Okay, ito naman yung para doon sa dulo, na kapag nandito na siya, hindi siya lalagpas yung chain tensioner dito, hindi siya lalampas. So siya naman yung magko-control nun. So aabangan nito yung movement nitong buong tensioner na ito banda dito para hindi siya lumagpas. So yun yung mga purpose ng mga screws na makikita ninyo dito sa rear derailleurs. Then meron din sa harap. Yan, makita ninyo. Siya din yung mag-aabang na wag lumampas yung itong shifter, alright, itong derailleur banda dito. Okay, ang kumo-control nito again, yung banda doon. Alright, yung banda doon. Ito yung kumo-control naman nito, yung banda dito. Alright, so yan, yung mga screws. Alright, so yan ang ating konting upgrade para sa mountain bike natin. So from 12 to 36, tama ba? 36. Ginawa natin to 11 to 42. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin mas meron kayong gear, mas lower gear na mas magiging komportable kayo sa mga paakyat. Alright? Ayan. And then higher gear na 11 teeth. Ibig sabihin kapag sa straightaway sa patag, mas meron kayong leg, or mas may advantage kayong mas mabilis pa without so much effort.
Yan. Matigas siya, pero kapag nakuha na ninyo yung momentum and then yung pace nun, raramdaman nyo na okay na siya. I mean, constant yung velocity niya. Kung walang hangin na. I mean, maraming factor, pero mas maliit na teeth dito, mas meant for high speed. Okay, so alright. So yan na. Okay na tayo. And if you like this kind of content, subscribe kayo, mga how-tos sa channel ko. And if you have some question, comment lang kayo kung ano yung gusto ninyong matutunan or siguro kung ano yung gusto ninyong tips kung paano inaalagaan yung mga bikes natin. Hopefully meron kayong natutunan sa ating how-tos, and I'll see you again next time.